So tapos na tayo ng scanning guys. Sir, ang lumabas na error natin is rear door switch illumination, napaka minor. Missing communication with cruise control module, kagaya ng pina-check mo sa akin kahapon. Pero tignan muna natin kasi wala siyang lumalabas na yung katulad kahapon nga na pre-collision assist not available. Rear door switch illumination. So dito sa lumabas na to ang medyo critical is the missing communication with the cruise control module. Hi guys, so Red here from Jeep Dr. PH. Si Sir Ernest, third time client na natin. Bumili na siya dati ng sasakyan, tapos nagpa-check na rin siya sa atin. So ngayon, pangatlong beses na nandito tayo ngayon sa Cainta, Rizal, sir. Pasig, sir. Pasig pero malapit sa Cainta, di ba? Kasi Santa Lucia Mall na yan eh. Okay, nandito tayo sa Pasig para i-check itong Ford Everest Titanium Plus na gustong bilhin ni sir. Okay? So, ang unang procedure natin lagi, syempre kakabitan muna natin ang scanner to scan yung unit. So, tama na sa mukha namin, scanner na tayo ulit guys. Ayan guys, so ito, start na muna tayo ng scanning bago tayo doon sa body. Okay, Ford. Lagi nating inuuna yung ating scanner. Siya nga pala, sa lagi nagtatanong sa nakakabili nitong scanner ko, actually may binebenta ako nito. This is Think Tool Lite. Okay, professional diagnostic scanner na to, kasama na talaga yung printer dyan. 50,000 yung gantong klase ng scanner guys. Okay, so start na natin yung scanning. Ito sir, makikita mo. Ang scanner kasi, 'di ba, sabi niyo 2018 si 2017 siya. Tsaka kung makikita mo sir yung sa chassis number natin sir. Sa Ford kasi pang 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yung letter H. So, pag chinek mo dun sa global yan eh. Pag chinek mo dun sa basta may website ako na sinasabi. Yung letter H na yon is 2017. 2017 siya. So pareho tayo kasi 27, meron din akong Titanium Plus na 2017. H talaga siya. Okay. Acquired lang to. Malamang nabili lang to ng 2018. Okay. So start na tayo ng scanning. Opo. Anong year ba nakalagay yung ano sir? First read. Pero anong pwede ko po makita yun? March. March. O yun, usually mga ganon. Mga ganon kasi sir, may tira pa ng ano yan eh. May tira pa ng mga 2017 model yan, kaya ganun po talaga. Yan. So, nag-start na tayo na scanning. March nga. Kaya malaki yung chance, sir, na tira pa nga po siya ng ano. Ayan. Opo. Amin ganyan din. Original pa daw ba to, sir? Sabi nung may-ari. Tingin ko sir, yung bumper. Yung may-ari ba, sir, na nagbebenta is the first owner talaga? Ano sir? Hindi. In-assume niya sir sa first owner. In-assume niya sa first owner. Magkaibigan sila. Ano to sir? Customer ko sa car wash. Ayan. Pero nakapagpalit na siya ng gulong, ano? Ako sir nagpalit niya. Bakit? Yung mabili ko, manipis. Manipis? Matagal na rin sa akin to sir. Actually ano naman to, yung panggamit benta ko. Para sideline ko lang. Pero sir, nagpalit na rin. Yung brake pads niya makapal pa. Nakapagpalit na. Kapapalit lang sir. Kaso baliktad yung kabit nung ano. Pero makapal pa eh. Nakahawak pa ako ng ano. Makapal pa. Baliktad yung kabit ni 22 ata sir ang manufacturing date sir. Ano? Okay sir, sige. Inspect ko na lang po maigi. Dito kasi sir halatang repaint eh. Hindi, ano siya? Sir, mukha. Ano, meron siyang ano eh, yung parang namuong pintura. Tuklap yung bumper. Ayan. Yung mga gantong scratches, sir, ikaw ang magde-decide ha. Cosmetics na kasi ng sasakyan yan eh. Nakabaliktad din dito, sir, hindi ko rin makita. Yung kanyang puro nakabaliktad, sir. Baliktad din eh. Oo, sir, dapat itong gulong na to, tama naman yung rotation. Dapat itong gulong na to kinabit dun sa pakaliwa. Sa left tire para lumabas sana yung ano niya. Ayan. So dito sa part na to guys, wala naman ako nakikitang sign na binaha siya.
May mga little rusted parts kagaya nun. Kaso sa mga gantong age ng sasakyan, medyo hindi na iiwasan. Pero makikita nyo kasi majority ng metal parts niya hindi siya kinalawang. Ayan o, hindi siya kinalawang. Dito ba? Hindi rin eh. Ayan, so malinis pa rito. Pero kasi kung chinek dati sir na Ford Everest, ultimo dito na napakataas. Ano to, sir? Kalawang. Pambaba sir ng reserve tire mo. Gagamitin mo lang sir yung key. Meron yan isa. Tapos gumagana naman yung kanyang third row seat properly. Yung kanyang power lift gate is gumagana na naman. Uy, ito mo. Ano ito mo? Wait lang. Yung upuan ba yun? Yung upuan. Okay, sige. Okay lang kung yung upuan lang. Kamag-anak kong pinagbilan. Ayan. Kasi ito, orange pa yung ano. Okay naman dito sa loob. Yung upuan, hindi naman ganun ka ano pa. Ito lang sir ang disadvantage kasi ng Ford. Dalawa dapat. Tupi lang. Okay yun. Tupi lang, tas may iurong mo lang to. Kaya medyo mahirap pumasok sa third row seat. Pwede mo namang iurong. Pero yun lang. Hindi kasi siya bumabalikwas kagaya ng ibang SUV. Ayan. Sunroof natin. Namatay na. Yung power save. Ayan. Gumagana naman ng maayos yung sunroof. Okay. So tapos na tayo ng scanning guys. Sir, ang lumabas na error natin is rear door switch illumination, napaka minor. Missing communication with cruise control module, kagaya ng pina-check mo sa akin kahapon. Pero tignan muna natin kasi wala siyang lumalabas na yung katulad kahapon nga na pre-collision assist not available. Rear door switch illumination. So dito sa lumabas na to ang medyo critical is the missing communication with the cruise control module. Bibigyan kita ng report. Okay. Pero buti isa lang, hindi katulad nung kahapon madami. Hindi, depende kasi sa naging malfunction talaga ng cruise control module yan. Pero possible na nag-ano lang. Possible kasi sir, pwedeng nag-detailing sila or nag-repaint sila ng bumper, tinanggal nila yung module, yung harness. Kasi kagaya ng tinuro ko sa iyo, yung cruise control module na yan sir, eto. Yun nga. Pero tignan natin sir kung naka-align naman. Ayan, makikita mo sir, 'di ba? Halos kita mo yung dalawang tornilyo ng cruise control module, hindi kagaya kahapon. Hanggang dito lang yung nakikita mo. Nakatingala na siya. Tsaka halata sa bracket niya na align pa siya. So most probably baka nga nag-detailing sila or nag-repaint sila ng bumper, hinugot yung harness. Kaya nagkaroon lang ng error code. Pero may chance na working pa rin yan. Sa test drive natin malalaman yan, sir. Sa ilalim wala naman ako nakikitang leak. Malinis yung engine bay niya. Mukhang na-detail nila ng husto. Linis guys, oh. Sir, ako lang nagpunas yan yung diba? BS1. Oo. Yung ilalim mo madumi. Pero maliit yung battery na gamit niya. Bagay, kaya naman niya, pero maliit kasi. Hindi siya yung tamang size. Change oil. Kailan ko lang nag-change oil, sir? Ano na ako, sir? Mga 3.5. 3.5 na, kaya marumi na rin siya. Madami na rin. Opo. Sa transmission, sir, na-inform na kita, hindi natin masisilip yung fluid. Parang inalam mo lang napalitan naman kung ano. Wala namang sign, sir, na naghahalo yung coolant tsaka langis eh. Okay naman, yung coolant niya maganda yung kulay pula. Okay? So test drive tayo sir to confirm yung cruise control. Kasi sa test drive natin malalaman yung sa cruise control na yan. Sir, ito dalawa pa po yung susi. Apo. Okay. Ito guys, para sa na rin, sa public awareness, paano malaman kung ilan yung nakaprogram na susi sa isang Ford Everest. Nakikita niyo yung mga icons na yan dito sa panel. Merong controls dito. Back nyo lang yan hanggang sa lumabas tayo dyan. Then punta kayo sa settings. Ayan, settings. Okay, then okay nyo yan. Makikita nyo yung my key.
Tapos may key ulit. 2 admin keys. Kahapon sir yung pina-check mo sa akin. 4 admin keys, di ba? So, dalawa lang yung dala nila. Dalawa lang yung susi nung Everest kahapon na chinek namin, pero ang nakaprogram na susi sa kanya 4. So sabi ko sa kanya, in case na bilhin niya yon, pa-delete mo yung dalawa. Ha? Kasi kaya pa nung magpa-start nung sasakyan mo, kahit nasa yun na yan ng ilang taon, pag nakita yan, nung may-ari nung may hawak ng susi, kaya niyang kunin ulit sa yan. Okay? Ito, second Everest na i-check ni Sir Ernest. Mukhang possible ka ito, no? Mukhang positive si Sir Ernest. Sinesting na namin kanina yung adaptive cruise control gumagana. Although nagkaroon ng error dun sa scanner, yung cruise control, pero na-confirm natin working siya. Walang problem sir sa cruise control niya, okay? Regarding naman dun sa parking assist, everything, lahat ayos. Walang problema. So, final scanning na lang, pero most probably wala na kami makikita rito. Pero pakita ko pa rin sa inyo. Naman sa akin kasi wala naman sa... Sir, ito, yung kanina nag-error yung cruise control, di ba? Sir, okay. Kasi kakarga ko lang 1,000 yan. Ay, sandi po. Okay, sir. Ito sir, yung Ay, isang doon susi. sir yung spa. Okay lang sir, testing ko na lang Try mo, din. Original naman sir yung susi niya. Ito sir yung dokumento. Sir, may bumalik ka. Pero para sa akin sir, this is the very most common minor issue ng isang Ford Everest. Yung rear door illumination. Sure ako dyan. Ano yun sir? Yung mga ganito, door illumination yan eh. Kahit Everest ko sir, meron yan. Pero hindi na big deal yan sir. Hindi naman nakaka-affect sa driving comfort man. Ano, rear door switch illumination. Yung pa din nakis. Pero yung cruise control module sir na may problema, wala na. Kasi nga, okay. working, nakita naman natin during the test drive, gumagana ng maayos yung adaptive cruise control niya, pati yung active parking assist niya gumagana. So lahat gumagana ng maayos. Okay? So mukhang magkakabilihan sila ngayon. Magtatawaran pa yata. Bibigay ba ng ano? Mas mababa ba ibibigay, sir? Sir, wala naman akong kikitain kung magkano yung pagkakabili ko. Oo. Ganon din ko lang binenta. Ang lugi lang sa akin yung gulong. Siyempre, nagamit Nagpalit ko ka naman. na. Oo.